The pika-pika, no? Yeah. Okay. Let's go. Thanks for waiting. Hi guys, this is Abby. Welcome back to my channel. This is part 2 of our day 2. We're now headed to the Pika Pika to eat while we wait for our heritage tour. Thanks, go. Ha? Andyan yung convenience store lang eh. Maghanap daw tong babayit kung anong gusto niya. So, while we hanap there, sit na lang kayo dito. Para malapit na lang din sa Casa Lubao. Yeah. Sa tour. Hi po. We rented the vintage golf cart for the heritage tour to make it easier to get around, especially since we have a toddler with us. There are also other guests participating in the tour. The tour started in Casa Binyan, which was previously owned by the uncle of our national hero, Jose Rizal. The next house we visited was Casa Quiapo, which was previously the first building of the University of the Philippines. Next, we headed to Casa Lubao, which showcased a beautifully intricate interior design. Our final stop was Casa Luna, home to the Acuzar family's vintage collection. As much as I wanted to take videos, the group was quite large and I felt a bit too shy to film. After the tour, the guide took us to the boardwalk to enjoy the view, though it was a bit gloomy, but still it was beautiful. After the quick drive, we immediately headed to our evening balsa tour. Ayan, so lahat po ba nakapag-join na sa walking tour? Yes. So wala na pala ikukwento. So by the way po, ako po si Mark. So ako naman po yung magiging tour guide for the Balsa Night Tour. So sa tour po natin na ito, meron lang po tayong mga selected houses din na pupuntahan. So katulad po doon sa Heritage Tour, bago po tayo pumasok sa mga bahay, kinakailangan po natin magsipagubad ng ating mga suot. Nasa pinsa paa. So sa pinsa paa lang po ha. Kasi isa po yan sa mga Filipino traditions sa tanda ng ating pagbibigay galang o respeto sa may-ari po ng mga bahay na muli po namin binubuhay dito po sa Las Casas. So yung kasama po nating balsa operator, siya po si Kuya John Lloyd. Pwede niyo po siyang tawagin JL. Ako. So by the way po, para simulan na nga itong ating tour. So unahin ko na po yung ilog kung nasaan tayo ngayon. So ito po natural river po ito. Ito yung Umago River ng Dagat Bataan. So combination po ito ng salt and fresh water. Na tinatawag nga po natin sa Ingles na brackish water, or sa Tagalog po ang tawag ng iba, alabang. Alat at tabang. So yung fresh water po nanggagaling yan sa Mount Native. And then yung salt water nanggagaling sa po. And then sa mga hindi pa po nakakapag-join sa walking tour, yung starting area po ng tour natin, Casa Binyan, yung bahay po sa may right side. Katabi po ng Italian restaurant La Bella Chidora. So kung mag-join po kayo sa tour tomorrow, much better nga po kung nakasuot na lamang ng chanelas. Kasi nga po every time na papasok sa mga houses, you have to take off your footwears. So yan po yun yung Casa Binyan. Diyan po pinatay General Luna sa pelikula.
Napanood niyo na po ba yan, General Luna? Yeah, so, dyan po siya pinatay, pero wala kaming kinalaman sa pagpatay. At marami na po kasi nag-shooting dito ng mga pelikula. Po, katulad ng General Luna, Goyo, Rizal, and then sa mga television shows, Winter's War, sila Bea Alonso, and then probinsyano po sila Kaka Martin. Dances dito sa Pilipinas. May mga alam po ba kayo mga pop dance? Itik-itik. Itik-itik? So pwede po mag-sample mamaya? Ay! Kaya sa yung unpainted na bahay po na yan, yan po yung bibisitahin natin. Yan po yung Casa San Juan. Oo, makikita niyo po, makikilala niyo yung mga dating nagpangyari. Ano sa akin? Yan naman po yung Casa Mayhay. Ito po. Yung bahay po dyan. Casa Mayhay naman po from Mayhay, Laguna. So sa ngayon po, yan yung pinakamatandang bahay na meron po kami dito sa Las Casas. So itinayo po yan taong 1744 sa pagmamay-ari po ng Ordobesa family at nagsilbi po yung tahanan. Ito naman pong pamilya, ang talagang source of living nila noon, siyempre money po lending. Pero mas karamihan po sa mga kamag-anak or mga relatives nila lumipat na, umalis na po sa Mayhay. So doon po na ilipat yung bahay dito sa Las Casas. And then ito naman po yung plaza, tinatawag po na Plaza Gili, Pampanga. Kaya maganda rin po yung bahay na yan. Lalo yung sa loob niya. Sayang lang po may bubong yung balsa natin. Kasi yung pinakamagandang spot yan yung pagpasok dyan po sa may side na yan. Maganda po yung entrada lalo pag tumingala po kayo. Kaso may bubong. Ayan, so sana hindi nyo po makikita. Sayang. Next time na lang po pagbalik nyo, kausapin ko po si Dad. I wasn't really able to take lots of videos during the tour because number one, it started raining, and two, I was just enjoying the moment. So it would be for you to find out once you take the Basa tour as well. Sa Las Casas, meron po kaming sariling pabrika or pagawaan ng mga bricks. Pero ang kaibahan lang, dito po, siyempre dahil nga heritage resort, traditional process pa rin yung paggawa ng bricks. Kaya sometimes, they took 2 months in making bricks. Pero yung mga stone sculpture po na yan, hand carvings din po yan. Talagang ano lang yan, mga gawang kamay lang po. Even yan yung mga design. So inuukit nila yan sa click. Yan naman po yung tinatawag ng mga aksesorya. So yung mga aksesorya, ang katumbas niya sa ating panahon, mga condominiums, apartments, lodging houses. So dito po sa resort, ang ginawa naman mga hotel rooms. Pero originally, yung ground floor ng aksesorya, iba't ibang mga tindahan. Dahil alam naman po natin kapag sinabing Linaw, kasi po dito sa Las Casas, we have 63 houses. Then out of 63, 41 lang po yung original.
Then, yung 22 houses po, combination of replica and archival houses. Pag sinabi niyo pong archival house, yung plano po na ginamit sa bahay ng galing sa National Archives. So, yun yung mga plano ng bahay or gusali during Spanish era na hindi po naitayo. Kaya dito na lang itinayo isa. May tabingat puso kapag ating pinagsama-sama, gumaganda kapag nabibihisan, ngunit pumapangit naman kapag napabayaan. Bawat bahay may damdamin ng karakter, may pera sa bulsa sa Pilipinas, the Acuzar, or pride the past and hope for the future. Sana po nag-enjoy kayo sa ating tour at sana po creatures na kinukwento nila Labasya sa mga bata noon. Kasi yung tulay, pinangalanan pong tulay nila Labasya. Po. Sila Labasya po sa tingin niya, babae o lalaki? Labasya, 4 months in Thailand. Lalaki po talaga siya. Hindi nakikita na po kayo doon? Kapre po. Akala mo yung nakikita kayo masunod ng kapre. Dapat aking sasabihin, lamang